Marinig na. Pakita mo na yan. Okay lang. Okay lang, ikakat ko na lang. Okay na, naka-on na siya. Okay, hello po sa lahat. At ito po ang unang-unang episode ng ating Tito Tagapayo interviews. So ako po ay sobrang saya na sa pagkakataon ito dahil ang aking pong i-interviewin ay isa sa mga nakilala ko na di lang po basta kilala, pero para po sa akin isa sa mga magaling na businesswoman, entrepreneur. And syempre, siya din po ay isang magulang at siya din po ay sabihin na po natin na nagkakaroon po ng napakalaking impact dito po sa kanilang lugar kung saan nagbibigay po siya ng mga job opportunities sa mga tao nandito. Let's all welcome si Madam Bolita Pongyan. Hello! Hello, Madam. So, tagal-tagal na po nating sineto. Thank God po, after how many sabihin na po natin reschedule na tuloy po. Kasi nakaka-busy nyo talaga, Madam. Kaya nga, sir. Ano po ba yung mga ginagawa natin sa buhay ngayon? Ayun, aside sa nag-aalaga ng bata, tapos itong mga business natin, hindi natin pwedeng pabayaan dahil meron tayong pangako na dapat tuparin. Okay. Hindi lang para sa pamilya, para dun sa mister ko. Totoo po yan. So mamaya mabanggit po natin kung ano po yung ilan sa mga bagay na napakahalagang malaman din at matutunan natin sa buhay tungkol sa mga pagsubok natin pinagdaanan at kung saan ito ay ating napagtagumpayan. Pero ngayon, Madam, kwento nga naman natin, ngayon po ay nandito kami sa kanyang actually waiting area po, yes, or ang ating kanila pong main business. Ito po ay ang Pure Mech Auto Shop. Tama po ba? So, Pure Mech Auto Shop na dito po nakabranch sa Lubao, Pampanga. Yes, so, makwento nga natin, Madam, kailan ito nagsimula ang auto shop natin? Ano, sir, bali alam ko, July 2017 nag-start to. That time kasama ko pa yung mister ko na taguyod. Hindi siya ganun kadali. Hindi lahat ng business, sabi nga nila, pag may business ka, dapat may kaya. Yung pagtatayo ng business. Sa amin talaga, hindi ganun kadali yung naumpisa namin. Nagdaan kami talaga dun sa mga pagsubok. Nag-start kami talaga, mahirap na mahirap. Pero kinaya namin dahil na rin siguro sa galing ng mister ko sa pagtatrabaho, sa dedication niya, sa sipag niya, doon nabuo tong Pure Mech. So, para po sa kaliwanagan at lahat at masabi na po natin, binabanggit po ni Madam na kanyang po mister ay actually po sa mga palad ay pumanaw na. Pero buhay na buhay pa rin po siyempre po sa puso isipan ni Madam, Kaya po bukang bibig niya. So, Madam, ibig sabihin, malaking factor na bilang asawa at bilang ama ng inyong mga anak. Ilan po ang mga anak niya, Madam? Bali, 4 po sila. 3 lalaki, 1 babae, yung bunso. Tapos po, ever since, tama po, nakuwento niyo po sa akin before na kayo ay nagtrabaho pa. Bali, si mister po yung nag-Saudi. Halos yung trabaho niya doon kasi mga mechanic sa mga sa mga kasa. Ford, Toyota, ganyan, Mitsubishi, ganun siya sa galing. Kaso nung year 2000, mga 2008, nag-Qatar kami kasama. Nauna siya, pero siya sa refinery siya sa Qatar Fertilizer sa Qatar. So matagal din po na nag-order? Bali, almost 9 years kami doon sa Qatar. Kasama niya kami at doon na rin napanganak yung 2 kong anak na pangalawa. So, 9 years po OFW. Pero before po na nagtrabaho din po kayo sa Pilipinas? Opo, Petron. Sa Petron ako nagtrabaho. Doon kami nag-meet ng mister ko. Kaya malaking factor din yung Petron sa amin Kumbaga, nag-umpisa kami sa Petron. Nung nagkaroon kami ng shop, Petron pa rin. Ilang po yun, Madam? Ilang taon po kayo nagtrabaho sa Petron? Siguro yun, mga, hindi ako nagkakamali, 1998. Tagal din. Oo, 1998. 1998 hanggang 2002. 2002. Mga ganun. So, ibig sabihin, almost 10? Hindi. 1992, 2000, 4 years, sorry. 4 years. So, 4 years and then on
nag-OFW na po si Mister. Si Mister. Pero nung nag-OFW siya, hindi naman ako naghintong magtrabaho. So sinabayan ko siya sa trabaho. Habang siya nasa ibang bansa, ako din nagtatrabaho rito sa Pilipinas. Para ba hindi ganun kahirap kasi alam naman natin magkano yung sweldo sa Saudi. Totoo po. So ginawa namin para mas madali para sa amin yung kumita ng malaki. Nagtulungan kami para sa amin dalawa kasi that time isa pa lang yung anak namin eh. So inisip ko paano pag nadagdagan to, tapos nasa Saudi pa rin siya, hindi kami nakaipon kaya. Alam niyo po, ayan po yung isa, no? So sa mga sinishare din natin sa ating mga audience, no? Sa Pilipinas po, talagang hindi naman po natin lingit sa kalaman, third world country tayo. So nagtataka din po ko sa iba nating kababayan, parang hindi normal pa rin sa iba na magtrabaho ang pareho ang nanay at tatay. Yes po. Parang kasing, yan po, siyempre po, no, sa mga sinabihan nating mga, hindi ko naman sinasabi sinaunang sibilisasyon, pero yung mga natural na, siguro mga panahon ng lolo't lola natin, na ang mga babae is nasa bahay na. Ang tatay ang nagtatrabaho. Pero kung titingnan niyo po talaga sa laki, taas ng bilihin, at yung papanggastusin, lalo na kung malaki po yung pamilya, hindi po kakayanin. Kaya so bilang asawa po, yung mindset niyo po talaga na magtatrabaho po kayo. Opo, ayoko po kasi basta nung nagtatrabaho yung mister ko, parati kong iniisip na hindi masarap yung buhay niya sa Saudi. Hindi ako pwedeng nasa bahay lang at maghihintay nung monthly niyang sahod. Kailangan, tulungan ko pa rin siya. Kahit na, yun nga, yung unang-una doon, yung anak ko, baka mapabayan. Yung ginawa ko noon, yung nanay ko, yung magulang ko yung nagsilbing isa kong kamay para tulungan niya ako na makapagtrabaho, siya nag-aalaga sa anak ko. At least yung sweldo ko, napupunta doon sa gastusin namin sa allowance ng anak ko. Tapos yung sweldo ng mister ko na nasa abroad, yun yung nasa-save ko sa ilang taon niya sa abroad. Kaya yung ganun na start talaga. So, nabanggit niyo po yung pag-iipon. Siguro po, dahil ito naman ay isang bagay na napakahalaga din na i-share. Kasi, totoo lang po, pag-usapang pera, asiwa ang ibang Pilipino. Totoo, tataka ko bakit. Although, very private ang tungkol sa pera. Yes. Pero ito, hindi ito natin sasabihin para magyabang o kahit anuman, pero sasabihin natin para baka mamaya makapulutan ng aral. Paano po kayo nag-iipon nung panahon na nag-OFW inyong mister, kayo nagtatrabaho, paano po yung ginagawa niyong pag-iipon? Ano naman, basta ako kasi nag-start kami, yung naglilista-lista pa ako eh. Kasi makakalimutin ako, unang gagawin ko bago ako pupunta sa grocery, ililista ko muna lahat ng kailangan kong bilhin. Kasi baka kasi makabili ako ng mga bagay na hindi naman importante. Ano yun, syempre, isa pa sa dagdag gastos, yun na hindi naman dapat bilhin. Kaya yun, tapos ano lang, meron kasi akong target. Kunwari, kung 100% yun, mas malaki syempre yung savings ko. Dapat 70% or 80% nasa bangko ko. Tapos 20% yun lang ginagastos namin ng anak ko. Kasi nga, may target ako. Meron akong talagang gusto na mangyari, kaya ginagawa ko. Kung sa pagkakataon po rin, ano po ba gusto niyo mangyari? Ano po yung nasa isip niyo na pangarap po ba ito? Bakit talagang very disciplined po kayo sa pag-iipon? Ano ngayon, sir? Or nung dati po? Nung dati. Basta pangarap ko lang, hindi na mag-a-abroad yung mister ko. Kasi walang pamilya na gustong yung asawa nasa ibang bansa. Gusto ng asawa na babae, magkakasama silang magpapamilya. Yun lang yung gusto ko noon. Kaso wala nga siyang choice, kaya syempre nag-abroad siya para stepping stone. Doon siya kukuha ng pangumpisa. Ano naman yan, lahat naman ganun eh. Kaso nga lang, hanggat maaari, kung meron kang years na gustong mangyari na sa ibang bansa ka, gusto kong paliitin yun para makasama ko siya kaagad. Alam niyo, madam, sobra akong nabibilib. Kasi di po lahat ng may asawang abroad, ganyan ang mentalidad. Ang dami ko rin nakilala na ayaw nilang umuwi yung asawa. Dahil para bang napuputol yung, sorry po, wala pa akong pinaparinggan. Ang sinasabi ko lang, yung mga ilan kong nalaman na parang ganun po yung kaisipan na baligtad. Parang, siyempre, pag nandito siya, parang ang dating, ano siya dito? Parang patutustusan yung ano. Which is, totoo naman. Pagka nga naman nandito, baka wala yung opportunity niya sa abroad. Kaya lang, sobra po ako namangha sa inyo, madam. Kasi
pinakita nyo kung gano'n yung kamahal yung asawa nyo. Dahil alam nyo yung pakiramdam na mag-isa doon, pag nagkasakit ng isang OFW, walang kumaalalaga sa kanya. Tapos, para bang minsan, ang hirap-hirap din po ng mga nababalitaan natin na pag hindi nakapagpadala yung kanilang mga naka-abroad, sobrang sumasama daw po yung loob. Again, hindi ko po nila lahat, pero kalimitan nakikita natin to. So, yung mentalidad niyo, madam, para hindi na siya mag-abroad. Oo, yun yung ano ko talaga, gusto ko siyang makasama. Siyempre, kasi nangyari niyan, parang March 5, sinagot ko siya. March 19, kinasal kami. So, matagal yung pagliligawan Almost 1 year yung pagliligawan. Yung madali sa amin, yung maging boyfriend, girlfriend, tapos ikakasal kami. Kaya hindi ko siya nakasama na as asawa, yung kaya gusto ko talaga magkasama kami. Kaso, yun nga, yung plano ganon, nagkataon na mas maganda pala yung naging plano para sa amin ng Panginoon. Nakuha niya kami sa Qatar as family visa. Lahat kami nandun, pati yung panganay ko, kasama ko na siya rin. Kaya mas lalong naging okay. Kumbaga nakasama ko talaga siya. Pati sa lugar na kung saan siya nagtatrabaho. Kaya blessing talaga. Totoo po yun. Tapos madam, ang parang nangyari po dito is doon po na nakatira na kayo sa Qatar, ano po yung parang naging pagbabago kung meron man doon sa buhay niyo doon? Nung nasa Qatar kami, sir, totoo, pag nasa Qatar ka nga, mag-iiba yung lifestyle mo. Kahit na sinong mga OFW, lalo na kung maganda yung company. Kaso sa sitwasyon namin, yung nangyari, inisip namin na dapat hindi mag-iiba yung lifestyle namin. Although merong pagbabagong konti, pero konti lang, hindi kailangan kung nandun ka, lahat nung iibahin mo na yung buhay mo. Sa amin, simpleng-simple lang yung buhay namin doon. Parang nasa Pilipinas lang din kami. Kung ano yung pagkain namin na nasa Pilipinas kami, ganun din yung kinakain namin doon. Tsaka tinuro namin sa mga bata na kung ano yung meron sa lamesa, yun lang dapat yung pagtsatsagaan nila. Huwag silang hahanapan ng mas higit doon kasi hindi naman natin masasabi na habang buhay, maganda yung buhay natin, di ba? Ayaw namin mangyari na kapag wala ka ng ibibigay sa anak mo, iko-question ka niya o kaya susumbatan ka niya, ba't dati may ganun dati? Ayaw namin ganun, kaya tinuro talaga namin kung paano maging ano sa kanila, kung ano lang yung sapat para sa kanila. Ganun. Grabe no, madam. Yung pong mga prinsipyo yung ganyang at saka yung mga sabihin na natin mga asal o tinuro nyo sa inyong mga anak, yan po ba ay pamana nyo mula sa magulang nyo o kung saan man po na impluwensya? Sa amin kasing mag-asawa, open kami sa ganyan Pagka tinatanong ko, ano bang tinuro sa'yo ng magulang mo? Anong tinuro sa'yo ng... ano kami, kumbaga, nagsasabi siya sa akin ng mga nangyari sa kanya nung bata. Siya ganun din ako. Halos parehas kasi kami ng buhay nung bata kami. Hindi ganun kadali. Sabi nga niya, nung bata kami, yung prutas, hindi man namin makain. Yung typical na araw lang. Dapat may okasyon, kagaya ng Pasko, New Year, ganyan. Parang ganun din sa akin. Kaya sabi ko, parang parehas kami na dapat kung pwede lang at kung kaya din namin. Ituro din namin sa mga anak namin kung paano ba o paano kitain yung pera na hindi ganun-ganun kadali. Dapat i-value nila talaga. Hindi naman value yung basta kung kailangan at hindi bibilin. Pero kung hindi kailangan bilhin yun. Basta importante lang, sabi ko. Para habang lumalaki sila, natututunan naman na intindihan nila. Kasi nakikita nila sa amin Hindi naman din kasi kami mahilig sa personal na yung pang luho. Hindi kami mahilig. So madam, sa isang masasabi na ang pinanggalingan nyo ay sa hirap o saktong pamilya na? Sa amin kasi, nung time na mahirap talaga. Sa kanya din mahirap. Kaya nung napunta kami sa Qatar at naging okay yung buhay namin, jackpot na to kanya. Kasi yung sinasabi namin parati, bibigyan ka lang ng Panginoon ng isang pagkakataon na bibigyan ka niya yung pinaka-the best niyang bigay sa'yo. Baga, hindi naman yung buhay na maganda. Material man na yun, basta kagaya binigyan siya ng magandang trabaho. Kung parati niya sinasabi, i-grab mo na agad yun, huwag mo nang pababayaan na mawala. Kasi hindi mo alam
kung may susunod pang ibibigay na mas magandang opportunity ng Panginoon sa'yo, sabi niya sa akin. Sabi niya yan. Kaya siya, nung time na binigyan na siya, hindi na siya talaga nagdalawang isip na hindi galingan. Kasi yun na yung alam niya, kasi hindi niya alam kung ano pa yung, kung meron pa bang susunod. Paano kung wala na bibigay na opportunity ng ganun, di ba? Kasi minsan naisip natin kapag meron na tayong magandang trabaho, parang baliwala na, di ba? Yung hindi naman sinasabi iba, pero sa amin ganun. Sa kanya kasi minsan lang dumating yung sabi niya, kaya hangga't maaari ipahalaga natin, mag-ipon tayo hangga't nasa Qatar tayo kanya. Tapos meron lang tayong parang after 10 years dapat hindi na ako mag-abroad. Which is nagkataon naman. After 9 years nga lang eh. Ano po yung din po yung isang siguro maganda makakatanungan din ang mga nanonood ngayon. No? Buti po, umalis pa kayo. Eh kung maganda na po yung trabaho nito. That time po kasi, natanggal siya sa trabaho. Nung time na November, umuwi kami ng Pilipinas. Kasi nung time na yon, yung oil and gas ng Middle East bumabagsak, kumbaga bumaba. Ngayon, para hindi bumagsak ng todo, ibig sabihin, hindi bumagsak yung company, nagbawas sila ng tao. So, binawas nila doon sa mga taong mabababa yung posisyon, welder, mechanic, mga technician, mga ganon. So, yung mister ko, kasama doon sa mabababa yung posisyon. Kaya yung ginawa niya, buti na lang, pinagpapasalamat namin. Bago kami nauwi, meron na kaming ipon. Hindi ipon lang, sir. Lupa pala. May ipon kami pero hindi ganun kalaki. Nabili na namin itong 2 lote na to. Yun. Kumbaga, medyo nakakapanghinayang na umalis doon kasi parang komportable na kami doon. Tsaka hindi ganun kahirap yung buhay. Walang stress. Hindi kagaya dito, kahit na may business ka, nandun pa rin yung stress, pagod. Tsaka hindi ka pwedeng nakaupo lang at hindi nag-iisip para sa susunod mong gagawin sa business mo eh. Kailangan marami ka pang iisipin na paano mapalago, di ba? Totoo po yun. Yun yung nangyari. So, malaking pasalamat, no? Dahil kumbaga sabi niyo nga po, may naipundar kayo. May naipundar. Ngayon, madam, simula nung siyempre po, malaking babago dahil natanggal po sa trabaho. Kayo po nagdesisyon na rin na umuwi na? Yes, sir. Kasi family status kami eh. Okay. So, kung siya natanggal, lahat din kami maalis po. Oo, uuwi. Yun yung talagang So pagkadating niyo po dito, syempre po, biglang bulatan, hindi kayo prepared for 9 years, nasa Qatar kayo, maganda po yung buhay, and then boom, mababa dito sa Pilipinas. Ano na po yung mga ginawa niyo nun? Nung una, shock ako eh. Mas shock siya. Kasi hindi niya expect na mangyayari sa buhay namin to. May time na sasabi niya sa akin, ba't ganito nangyari sa atin? Hindi naman ako naging masama para matanggal sa trabaho. Kumbaga, hindi naman siya nagko-question sa Panginoon eh. Kumbaga, napapanghinaan siya ng loob lang kasi hindi siya sanay na mauwi rito tsaka hindi niya alam kung paano mamuhay dito dahil matagal siya nasa ibang bansa. Basta parati ko sinasabi, kaya natin. Hindi lang naman ikaw yung dalawa tayong magtutulungan. Tapos nung time na yon, dahil nakikitira lang kami sa nanay ko noon dahil wala pa kami bahay noon. Ginawa pala namin, bumili ako ng Xerox machine para kasi harap lang kami na school sa Balsik. Nag-Xerox ako, nagtinda kami ng mga school supplies, mga ballpen, basta pang school dahil harap lang kami ng school. Tapos, may pagkakataon na bibili kami ng bigas, tig 1 kilo naming pinaparte-parte para ibenta. So, sabi niya, ganun pala kahirap dito sa Pilipinas kanya. Pero sa isang kaban na bigas na kinilo mo, ilang linggo yung mabebenta. Tapos, kikitain mo lang nasa 100, 200, Sabi niya, kaya natin, ganyan. Parang niya sinasabi sa akin, kaya. Siya kasi yung tipo na, kung hindi mo siya ipupush, syempre, ganun naman sa mag-asawa, di ba? Merong isang mahina. Kaya nga hindi kayo pinagsama, kung pares kayo mahina, hindi kayo mag-grow, di ba? Kaya nangyari sa amin, minsan akong nangihina, minsan naman, siya yung nagpupush sa akin, kaya natin yan. Basta, kami, talagang tulungan kami pagdating sa ganun. Kaya nangyari. Nakakatawa po, kasi, kumbaga parang talaga kayo
tagpo at tayo yung tinadhana kasi nga po, pareho nyo po kino-complement yung isa't isa. And simula po ba nung nakilala niyo po si Sir, nandiyan na po, naisip niyo na po ba na kayo po talaga, simula pa lang naliligawan po kayo? Nung kasi tayo na naliligaw yan, Sir, hindi mo lang maano. Hindi talaga siya, hindi, ako baga, meron akong boyfriend dati noon. Kaya hindi ko siya ganun, hindi ko siya ganun pinapansin, ganun. Pero dahil nga sa ugali niyang matyaga, kahit saan akong mapunta, hindi naman ako kagandahan, sabi ko. Pero andun siya. Andun pa yung desidido siya. Kahit na sino yung umarang sa akin, basta gusto ko makukuha ko, parang ganun sa kanya. Hindi niya malang naisip kung in return sa kanya, magugustuhan ko siya. Pero syempre, kahit na naman sinong babae, kung pinakitaan ka ng maganda, tapos si desidido, talagang mamahalin mo yung tao, tapos hindi mo siya talaga pakakawalan. Ganun nangyari, diba? So, yan di po ba yung sabihin natin, nagbigay ng way para mabuo ang Pure Mec dahil sa pagiging desidido ni Sir? Ganun talaga. Siya talaga yung ano niyan, pinakapuno niyang, yung kasi Pure Mec, bali Pure Mec Auto Station. Una dati yan, yung kasaysayan niyan, yung bali bayaw niya, yung asawa ng kapatid niya, si Mai. Siya yung parang hindi kasi pa marunong sa computer yung mister ko. Sabi niya, tol, kanya, gawan mo nga ako ng Gmail, kanya. Sige ka naman ng Dennis. Sige ako nang bahala, sabi niya. Tapos ginawa niya, puremec101@gmail.com yung ginawa niya. Tola niya, ano ibig sabihin ng Pure Mec kanya? Pure mechanic kanya, dahil mechanic ka. Ganun yung pinagsimulan nun kay Dennis Malik. Tapos yun nga, hanggang sa nung nakaisip na dati kasi gasolinahan yung gusto niya Kaso nung umuwi kaming 2012, halos gasolinahan yung nakikita namin dito. So hindi ganun magkiklik. Ngayon, na-realize niya, nasa mekaniko ko, bakit hindi yun talagang pag may mekaniko yung umpisahan ko kanya. Kaya, nagsimula na yun. Pero madam, syempre po, considering auto shop to, malaki po sigurado puhunan dito, ma'am. Yes, sir. Malaki din. Kumbaga, nung nag-start kami, itong building, natayo na pina-architect namin. Yung mahirap lang, konti na lang pera namin sa bangko. Siyempre, yun, medyo may mga tumulong na mga kapatid niya na matayo talaga. Tapos, pangalawa doon, ang tawag nito, yung mga supplies, hindi namin kaagad na mabili kasi wala kaming operational allowance. Meron kami siya pero walang operational allowance. Nangyari, nag-start kami dun sa one box. Okay. At saka hindi pa pala, nung nag-start kami, bumibili muna kami sa labas. Siyang bumibili para meron lang kami maibenta. Na kahit na hindi yan natubuan, okay lang, yun lang labor, sapat na para meron kaming kikitain. Ganun lang po. Nag-start sa ganun. So, madam, nakakatawa, no? Mabanggit ko lang kanina, yung tinulungan siya ng mga kapatid niya. Kasi yan din naman yung, syempre, gustong-gusto natin. Sa mga kapatid ko, at saka sa kapatid niya, kumbaga nagtulungan kami. Pareho po magkakapatid. Nandun yung pamilya system, yung strong family tie. Sana dyan ginagamit sa tulungan, hindi hatakan. Kasi kung tulungan, ibig sabihin, kung yung isa na kailangan ng tulong, sana buong pusong tumulong. Hindi yung isa na para bang, alam niyo pa, minsan may naituturing na black sheep ng family, tapos yung lagi na lang siya tinutulungan. Sana yung dumating din yung pagkakataon na yung tao na yun, siya din yung magbibigay tulong doon sa mga tumulong sa kanya. Kasi gano'n naman talaga dapat, give and take. Ngayon, madam, siyempre po, buong puso sila nagtiwala. Ganun po ba katiwala din sila sigurado na itong Pure Mec ay magiging ganito? Ano naman, sa kanila naman, 100% yung support kasi alam nila kung ano yung ang tawag nito, ability ng kapatid nila na kaya niyang umpisahan, kaya niyang, yun nga, hanggang sa ma-establish. So, madam, sabi niyo 2017. So, na-start po din, di ba? 2017. So,
gaano katagal bago nating masabi na teka, itong business natin nag-i-stable na? Nung kasing 3 years na siya, 3 years na or yon, medyo nakikita ko na kasi nakikita ko ng yung stocks ko, meron na. Yung mga bagay na wala akong na may bibigay sa customer, na-provide na namin. Kasi sabi ko, established na siya. Tapos, nabayaran na rin namin mga nahiram namin. Tapos, yung mga bata na napapag-aralan namin sa mga private school. Dati kasi, sa public lang sila. Matanong po, madam, para at least okay lang i-disclose, magkano inabot ng hiniram niya, madam? Na buong puso niyong nabalik? Opo. Hindi naman siya ganun kalakihan kasi hindi kami nag-start dun sa agad-agad malaki. Nagtsaga lang kami dun sa konti kasi inisip namin, hindi kailangan i-start yung business sa utang. Sa utang, tama. Hanggat kayang pagtsagaan mo. Hindi mo kailangan na maraming display. Kumbaga, nag-umpisa kami doon sa pakonti-konti. Pero siguro, yung mga nautang namin, hindi naman ganun kalaki. Hindi naman ganun kalaki. So, kaya naman din namin bayaran. So, madam, 3 years, no? Kaso, 2017 plus 3 is pandemic. Yes, sir. So, inabutan natin yung pandemic. Ano po ang malaking pagbabagong kinaharap niyo nun? Nung pandemic, hindi naman namin ganong naramdaman. Kasi unang-una, may savings kami. Okay, kasi sa amin maliban dun sa kinikita namin, may pang-emergency kami na kung sakaling mangyari man yun, meron kami dudukutin. Alam niyo, madam, sobrang nabibilib ako kasi kailan niyo pa binabanggit yung ipon. So, itong ipon ba na to, noon niyo pa ginagawa o talagang nasa mindset ka talaga na mahalaga nagtatabi? Ano, sir, bata pa lang kasi ako Basta pag may pera ako, gusto ko naka-save. Kasi hindi ko masasabing panahon na kapag ako nawalan, matutulungan nila ako ng mga kapatid ko. Pero iba pa rin yung may sarili ka, na ikaw mismo gagastos sa sarili mo, na hindi mo kailangan manghingi. Hindi naman sa sinasabi ko na huwag kang lumapit Hanggat maaari, kung kaya mo din, sa sarili mong paa, doon ka talaga, yun nga, iaano mo talaga. Hanggang tanong mangyari. So, madam, ito medyo personal to. Pero ayoko sana din siyempre hanggat maaari tanongin. Pero dahil nga naging halos sa tagal po na rin po, sa dami na rin po na na-share natin, ilang beses po nabanggit si Mr. So, ito na po yung parte na, sana po madam, kung ano lang po yung kaya nyo i-share at yung bagay na siyempre, dumating tayo sa puto na yun, ano po yung pwede natin maibahagi na kapupulutan din natin ng inspirasyon? Hindi, kasi marami nagsasabi, kaya nangyayari sa iyan, kumbaga, kaya nagpapatuloy yung Pure Mec Auto Station. Dahil gusto mo. Dahil gusto ng mister mo. Totoo naman yun. Gusto ko talaga. Pero hindi ko lang dahil ginusto ko lang. Kasi, kaya ginugusto ko dahil doon sa mga taong naniniwala at sumusuporta sa akin. Totoo po. Na kapag hindi ko na itayo o hindi ko na ituloy ito, para bang nalimutan ko na yung sinasabi ng mister ko na kailangan manatili yung Pure Mec kahit na mawala ako. Dapat makita nila na hindi mawawala yung legacy ko. Yun lang yun naman parati kong naiisip. Minsan sabi ko sa mga nagtatrabaho ko, itong shop na to, sa atin lahat to. Huwag niyong iisipin na sa akin lang. Sa inyo rin yan. Pag malasakitan nyo, mahalin nyo. Kasi dito tayo kumukuha ng gagamitin. Ang mga kailangan natin. Sabi ko, buhay natin. Nakikita nyo naman kung ganyan. Wala kayong boss. Personal, alam nyo, ako'y may-ari. Pero hindi ko hinaanong mag-boss-boss sa inyo. Basta gawin nyo yung trabaho nyo. Wala kayong masasabi wala kayong maririnig na negative sa akin. Basta gawin nyo lang yung trabaho nyo kakong ganyan. Sabi ko nga, minsan malungkot ako kakong ganyan. Minsan di ako masaya. Pero pinipilit ko kasi wala akong choice. Kasi kung hindi ko lalakasan yung loob ko, paano yung mga naiwan yung mga anak ko, paano? Kung ako lang, kaya ko kahit na hindi na ako magtrabaho, kaya ko na siguro. Kaso, sa tuwing makikita mo yung mga anak mo,
doon mo maiisip na bakit ako hihina. Samantalang sila nakikita ko nagpapatuloy, tas malakas yung loob nila. Ganon din sa mga tao ko. Yun yung malaking bagay na pinasasalamatan ko, naiwan ng mister ko, itong mga nagtatrabaho kong to na talagang hindi nila ako iniwan. Oo. Loyalty po ako. Yun po, no? So, share na po natin, madam. So, nung last year po, nangyari po yung isa sa matinding pagsubok natin sa buhay na pumanaw po yung ating mister dahil sa tama po ba sa atake. So, yun po yung isa din po yung dahilan na halos nagkausap po kami ni ma'am at na-share niya po sa akin yun. Dahil po, simula po nung kundi po ako nagkakamali is, tama, last year po, no, dito na po ako nagpapa-PMS. Yes, sir. And sabi niya nga po, actually, hindi ko lang po, kumbaga, just, breaking the ice and para po maiwasan po yung sobrang tension at seryoso. Sabi ko po sa kanya, nakita mo ba yung mister ko? Nang sabi ko po, oo, nagulat si ma'am. Yung pala, yung sinasabi ko, yung ilan, dating may poster dito sa sir. Sabi ko, yung picture lang po. Tapos doon ko nga po na-confirma na si madam ang may bahay po ni sir, yung po nandun, at sila po yung may-ari. At simula po nang nabanggit niya po na yun nga po na buwanaw na nga po si sir at kahit paano kung makakatulong din po ako kahit paano doon sa sa insurance claim ay nagbukas po at nagkaroon po kami ng connection dahil si ma'am din po ay since nakita ko rin po, no? Kasi parang tinuturing nyo rin pong ipon ang tinatawag nating life insurance. So, ma'am, paano nyo po natutunan to na bukod sa ipon may tinatawag na life insurance? Ano yan dati na kasi akong meron. Doon sa anak ko pa, educational plan. Hindi ko na lang sasabihin yung insurance. Totoo, yun na po sabihin, madama pa. Magsimula nun, naniwala ako kasi ngayong nag-19 na nung nag-19 yung anak ko, nag-start na siyang nakakuha ng payout. Oo, payout. Every quarterly. So sabi ko, ba't hindi ko gawin naman sa amin? Kung yun sa anak ko, totoo, ba't hindi naman sa amin dahil kami nagtatrabaho? Totoo kasi hindi naman, yun nga, in case of emergency, yun ang nangyari, di ba? Hindi naman din namin kagustuhan. Totoo po. At least kung meron sa amin, makakatulong ng malaki para sa maiiwan namin, hindi lang para sa mga anak. Tapos siyempre maiiwan kung sino man sa amin yung nawala. Ganun yung ano ng mister ko. Kaya pumayag naman din siya. Tapos nung huli, nag-uusap tayo tungkol yan sa isa na sabi ko nga sa'yo, try ko rin yung sa sunlight. Totoo. Kasi malaking tulong sigurado yan. Kasi alaak pa kung wala pang nagsabi na yung insurance hindi maganda sa pagdating sa baka nga daw pamilya. Baka nga daw gumagastos ka lang pero wala naman siyang benefits mabibigay. Kaya nga nung nagkaroon po tayo. Sa akin. So madam, alam niyo po, ito yung isang bagay na gusto natin iparating, no? Kaya po kaming mga tawag po sa amin mga financial advisor at advokasya po namin is insurance na kung saan kumbaga po sa Pilipinas na lang isa sa mga nahuhuli dahil ang ibang bansa batas pa ito like sa Japan at sa Amerika. So nung tiningnan ko din po ito nung ako ay teacher, ako po ay isa pong public school teacher, alam po natin yan na share ko po sa inyo na nagtataka po ako, no, every time may mga teacher na nagkakasakit, teacher nawawala, kami din yung hinihingan. Sabi ko, nasaan yung supposedly na pwedeng tulong ng gobyerno o tulong ni naman? So, doon ko nga po natutunan yung sinasabi niyo rin, madam, na wala kang ibang aasahan kasi kundi sarili mo sa oras na matitupana. At totoo naman din po yun. Yung pong gobyerno, hindi rin kayang ibigay ang lahat ng pangangailangan natin. Kaya nga po, hanggat maaari ay magkaroon po tayo ng tulungan. So, yan din po yung isang bagay. So, ngayon, madam, syempre po, lahat po din ito is na nakikita po namin sa inyo na halos mahigit sa taon na po, no? O yung lumipas. Ano po yung masasabi niyo po na adjustment o yung mga bagay na sa tingin niyo po ay ginagawa niyo ngayon para makapagpatuloy sa buhay? Nung una, malaking adjustment. Hanggang ngayon naman kaso pilit ko pang iniisip. Sabi ko nga, kung iisipin ko siya parati, talagang, kumbaga, malulumo ko, parang mababaliw ako dahil nga matagal ko siyang nakasama.
dito sa shop, hindi lang nag-umpisa kami nahirapan hanggang sa nag-okay. Sabi ko, kailangan ko lang tatagan kasi andyan yung mga anak ko na kailangan ko suportahan. Ngayon sabi ko sa mga anak ko, yung... Sige po. Sige man. Opo. Yung dating nabibigay ni Papa ka akong ganyan sa kanila, matutuloy naman yung kako. Hindi naman mawawala yung kako ngayon. Basta kaya ni Mama, gagawin niya para sa inyo. Kung kaya ko rin kakong ganyan, mabibigay ko sa inyo, papag-aralin ko kayo. Lahat ng kailangan nyo, mabibigay ko kakong ganyan. Basta magtulungan tayo kako sa mga anak ko. Kasi darating din yung araw, kakong ganyan. Ako'y mawawala kakong ganyan. Ako na lang kako. Kaya kung wag mo na akong i-stress kakong ganyan. Kasi may time na, syempre hindi naman perfect yung mga anak ko para hindi sila nag-aaway-aaway. May time na ganun. Pero sabi ko nga sa kanila, kung ano yung nakikita nyo sa amin ni Papa, hindi naman gayahin nyo lahat eh. Minsan meron naman din, hindi naman ganun kaayos na yung ugali namin. Kumbaga, kayo na lang yung pupulot ng maganda. Pero naniniwala ako kahit na nawala si Papa kakong ganyan, magpapatuloy pa rin yung kakong ganyan. Hindi lang ganun kadali. Hindi lang ganun kadali yung proseso. Pero mayayari din kakong ganyan. Kaya nakikita ko naman sa kanila kahit na, yun nga, hinahanap pa rin nila. Pero may time pa rin na iniisip nila na andyan naman si Mama, na bibigay niya naman yung kailangan namin. Parang gano'n na nararamdaman ko sa kanila yun. Basta magpatuloy lang, tsaka mag-enjoy. Basta yun lang ko. Hindi na gano'n, kasi hindi ko naman pangarap na yumaman. Totoo. Wala akong pangarap yumaman. Basta yung pangarap ko lang yung yung naituloy ng mister ko, na alam kong pinangarap niya, tinutuloy ko. Totoo. Tapos yung mapag-aral ko yung mga anak ko, mapatapos sila, sapat na yun. Tapos yung higit pa doon, kung bibigay ng Panginoon, salamat. Pero kung hindi, okay na to, hindi na ako naghahangad ng masigit. Parang, kasi inisip ko kasi, kung maghahangad pa ako, ano pa ba yung kailangan para, kumbaga, satisfied na ako sa binigay. Kumbaga, okay na ako sa ganito. Hindi na ako naghahangad pa na. Alam niyo, madam, yung ganyang mentalidad, dati rin kasi ako, mapaghiling din ako sa buhay dahil parang feeling ko, pag hindi ko bibigay niya, totoo pa rin. Totoo naman po, lahat naman po ng hinihiling natin sa Panginoon is binibigay niya. Kaya lang ang tanong, deserving ka ba? At pangalawa doon is, yun ba yung mahalaga na sa tingin mo na ipagkakaloob sa'yo? Pinagkalooban ng pera, sakitan ka naman. Diba? Ang hirap din. So siguro maganda rin po na yung mga bagay na hindi natin kontrolado, tulad ng pagkakasakit, tulad ng mga aksidente, doon tayo maiwaksi. Tingin ko naman po kung ginagawa natin yung lubos, katulad mo madam, napakasipag ko po. Kayo po ay single mom right now sa 4 na mga bata. Nagpapatakbo kayo ng isang negosyong napakaraming tauhan. Pero patuloy po yung grasya sa inyo kasi nga po mabuti yung ginagawa nyo at kayo po ay naging isang responsableng ina sa inyong mga anak. Kaya yun po, tama po kayo. No? Ako din po, ganun din po yung hiling ko sa aking pamilya na basta walang nagkakasakit. Sobrang laking pasasalamat natin. So, ngayon madam, alam ko po, ang dami na po natin na-share. Kung kayo po madam, no, bilang isang, ngayon po, no, single mom, sa lahat, isang nanay, no, isang mabuting ina, at syempre isa pong nagtataguyod po ng isang negosyo. Ano po sa tingin niyo yung mapapayo niyo po sa mga nanonood sa atin na sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na dumaraan, maging matatag at higit sa lahat magtiwala sa Panginoon? Ano po yung gusto niyong ibahagi sa kanila? Basta sa akin simple lang eh. Una, magtiwala kayo dun sa magagawa ng Panginoon. Wag kahit na ano man yung mga pagsubok na binigay niya sa atin, tanggapin natin kasi siguro may ibang purpose siya kaya ginawa niya yon. Hindi parating natin sasabihin or i-question sa kanya, bakit mo ginawa to? Ang dami namang iba, bakit sa akin pa? Sa akin, hindi ko siya sinisi ever since na nangyari sa amin yun. Basta parati ko na lang na iniisip, meron siyang ibang dahilan or purpose sa amin kung bakit niya nagawa yun. Basta parati na lang pasasalamat yung nangyayari. Tapos yung pangalawa, yun nga, sabi mo nga sir, walang magkakasakit. Kaya nga, bago pa
kung wag naman sana na kasi hindi naman natin masasabi nga yung ano. Kaya naisip ko kumuha ng mga insurance para hindi naman para sa akin lang, para sa mga anak ko kung mangyari man na yan nga. Tsaka totoo madam kasi kumbaga alam na natin hindi natin kontrolado yung mga ganung bagay. So bakit di natin pagplanuhan? Minsan kasi yung mga Pilipino yung kaugalian na kaya nga po minsan ayaw na po namin lumalapit din basta-basta. Kasi bakit? Pag inopera namin na insurance, papatayin mo na ba ako? Bakit? Bibigyan mo ako sakit? Hindi po kami nagbibigay ng sakit, hindi po kami pumapatay ng tao. Binibigyan po namin kayo ng kaalaman. Kaya nga po hanggat maaari, ang gusto namin ibigay sa inyo, yung bagay na hindi nyo alam. Ang hirap po kasi, dahil yung ipon, alam niyo po yan, madam, pera din yung sa bangko na hindi naman talaga ganong kalaki at ini-interest. Pwedeng malimas yun. Yung mga pinundaran yung sasakyan, bahay, o kalahas man yan, o ibang ari-arian, pwedeng malimas yan sa isang pagkakasakit o matinding aksidente. Kaya nga tama din kayo, madam, no? Kung anak ko meron, dapat ako ang mauna. Ako kumikita Paunawa din po no, sa ibang mga magulang na wala naman pong masama. Sige, kunin niyo ng educational plan ng inyong mga anak. Pero ako po, tuwiran ko sinasabi, bago pera, buhay muna. So, health insurance. Kasi yung pagkakasakit, hindi natin alam yan Ako, mabilis lang pong sharing ang anak ko. Kung di ko po nakuhanan agad ng health insurance, hindi na po siya magkakaroon ng insurance hanggang 18 years old. Dahil nga po anak ko, na-diagnose naman ng autism. So, kapareho niyo, madam, kami din ay nung last year nagkaroon ng matinding pagsubok dahil syempre po unang anak ko yun. Ang anak namin dumaan na sa ilang pagkaka-ospital. Nagkaroon pa po yan ng butas sa puso nung pinanganak. Kaya totoo din po, pero ang masakit sa akin, madam, nagawa akong questionin si Lord. Masakit man po, no? Pero lubos ang pasalamat ko sa aking mga magulang. Syempre dun sa mga sumusuporta sa amin na bakit mo ko questionin si Lord? Siya ang nagbibigay ng tulong at gabay sa atin. Hindi mo siya pwedeng questionin. Kung kailangan mo, humingi ng tulong sa kanya. Which is nung ginawa ko nga po at ginawa niyo din po, mas naging magaan. No, yung kumbaga, yan yung hindi matatawarang kapayapaan ng puso at isipan. So, madam, yun nga po, no? So, thank you so much po. Kasi alam niyo po, madam, nagpapasalamat din ako dahil eto nga po, naka-display pa po ang aking standee, no? Sa lahat ng insurance. No? Makita niyo po dyan. Dahil naisip ko rin sa madam, nasa auto shop, baka may nag-aanap na masakla normally ng car insurance at iba pang mga insurance services. At pati po tarpaulin na nasa likod ni madam. Thank you so much, madam, no? So, madam, kayo po, no? Lastly, question. Napakahirap po ng negosyo pa dahil napakadaming kakompetensya. Yes, ano po sa tingin nyo yung bagay na bakit binabalik-balikan ng mga suki nyo, mga loyal customers nyo, yung Pure Mec? Dahil na rin sa mister ko, siya yung talagang basta sinasabi niya parati, maging honest ka lang sa customer. Huwag mong pagsisinungalingan yung customer. Sabihin mo kung ano yung sira ng sasakyan niya. Ngayon, kung kunwari, pumayag siya na papalitan. Ngayon, hanggat maaari, kung pwede pa siyang i-repair, na kaya ng mekaniko, kaya natin, gagawa natin ng paraan. Hindi natin siya basta pabibilan ng kung ano-anong hindi namang kailangan or pwede naman i-repair. Kasi dun kami siguro nakilala. Yung hindi kami naging... Kumbaga, in the other term ng slang, nananaga. Ayaw niya yung gano'n. Alam niyo, madam, sa katapatan ng mister niyo, kabutihan ng loob niyo, ma'am, dyan din po ako yung nagdahilan kung bakit bukod sa nag-stay na ako sa Pure Mec Auto Shop, is nirecommend ako kay kapatid ko. Madam, baka makalimutan ko, yun daw binibili niyang air filter. Next week kasi siya papa-PMS, so ino-order niya pa daw po kasi yun mahirap siya. So, pa-reserve na daw po ng air filter dahil next week magpapa-PMS din yung kapatid ko. Yes, alam niyo, madam, punta ko dito, di na ako magbabanggit ng pinagdaanan ko, pero yung isa galing pa dun sa original na pinaglalagyan ko, hindi nila nasabi sa akin, bakit may tumutunog sa gulong? Katangi-tangi po yung Pure Mec na pagkaangat ng kotse ko. Ika nung mechanic, sir, kulang ng isang tornilyo. Balik po kayo doon sa sabihin nyo, hindi na solid yung tornilyo. So, yun po yung nangyari. Kaya sobrang pasalamat ko sa Pure Mec at naging daan ko po para makilala ko po kayo, lalo lubos. At ito mong pagkakataon na to,
mapapanood po kayo kung saan makita po natin, mapakinggan po natin no, yung isang inspirational na kwento na marami pong matututunan sa pagiging magulang, pagiging matatag na ina, higit sa lahat, hindi lang po sa ibang negosyo, sa pagiging isang negosyante. Ayan din po kasi, no, pag po sinabing negosyante, huwag niyo pong isipan pera-pera lang. Napakahirap po ng pagiging isang negosyante. May stress. May stress na isip niyo agad yung kaching eh. So, ayun na lang siguro, madam, ngayon, kahit pa paano naman po, masasabi niyo naman, tuloy-tuloy po yung pag-unlad ng PureMec. Hindi po pwedeng mag-stop eh. Basta sabi ko nga sa mga anak ko, basta ituloy nyo. Kahit na mawala man ako, ituloy nyo. Kahit na mawala kaming dalawa ng papa ko, gusto namin, yung legacy ng PureMec, andun pa rin. Hindi nila, nawala nga physical yung mga nagumpisa, pero yung legacy niya, dahil nandun pa rin yung PureMec, yung pangalan niya, hindi mawawala. Basta tuloy nyo lang akong ganyan. Lalo na 3 silang lalaki. Tatlo silang lalaki. 3 po silang lalaki. Kaya kahit man lang isa sa inyo, ituloy nila. At least yung extension niya, nandun pa rin. Hindi siya yan po yung isang bagay na pahabol lang din na sabihin natin. Kung bakit sinasabi ko sa mga nakikinig din po sa akin sa sumusubaybay na alam niyo yung pagtatrabaho, panandali ang solusyon lang yan sa pangmatagalang problema. Kung ayaw mo magtrabaho sa buong buhay mo, kasi pag nagtatrabaho ka, iba ang pinagsisilbihan mo eh. Gusto mo pagsilbihan yung pamilya mo at higit sa lahat, may ipapamana ka sa mga anak mo. Kasi, alam niyo, maging mataas man yung posisyon niyo sa isang kumpanya, di naman ipapamana yan directly sa anak niyo. Wala pong ganun. So, tanging negosyo lang. So, madam, huling mga gusto niyo na lang sabihin sa ating mga audience, ano po yung mga gusto niyo sabihin sa kanila? Promote niyo po yung inyong negosyo or business or ano man mga services niyo dito. At higit sa lahat, ano po yung mga gusto niyo isabihin sa lahat po ng sumusubaybay at makapanood po nito? Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta sa PureMec Auto Station. Makakaasa po kayo na gagalingan at aayusin po namin trabaho namin. Yung serbisyong totoo po yung gagawin namin. Thank you din po sa mga kasama ko sa trabaho, mga mekaniko po. Sila po talaga yung ulo ng shop na to. Hindi dahil sa kanila, hindi ako magpapatuloy. Kaya, ganun din sa'yo, sir. Thank you at nakilala kita na tumulong para mapadagdag yung suporta. Kung sakali man na mangyari na, syempre, hindi ko na rin kayang magtrabaho, isang tulong din yan para sa aming pamilya. Ako po ay magsasabi, sabi ko nga po sa inyo, lahat po, no, syempre po, yan din po yung aking purpose kung bakit bukod sa ginagawa po natin ito is ma-educate din na po kayo, pati po yung mga anak nyo, na dapat alam nila lahat yan, ilang mga bagay na dapat alam nila. So, marami pa po akong i-share. Hindi lang po every time na PPMS ako, kahit naman po mag-chat. Lubao lang naman po kayo, Florida. Wala po. So, pwede tayo mag-chat and all anytime. And also, again, I'm inviting you, no, kung gusto niyo po ng isang auto shop na mapagkakatiwalaan, garantisado ang serbisyo. Alam niyo po ba, kahit si Madam nag-request kayo ng linggo, magbubukas yan para sa inyo. Minsan, bukas linggo na lang, tataka ko, baka bukas pa sila, yung pala, meron isang parokyano na tingin ko nangangailangan talaga ng agarang serbisyo. So, PureMec Auto Shop po, dito lang po yan sa may San Isidro, no, na Barangay Lubao. Highway lang po. Basta makita niyo po yung kulay blue. Ang dami po nilang service dito. Dito rin po ako nagpa-tint hanggang ngayon. Quality po yung tint nila. Bukod sa PMS, meron din po silang car wash. Yes, sir. Car wash, computer alignment, computer OBD, yung diagnostic scan. Yan, change oil, PMS, si sir, nag-avail siya. Tapos, meron din po kami yung sa rotor disc resurface, nitrogen air, yan, mga ganyan. Ceramic tint. Ceramic tint. Meron din po tayo. Meron pa po bang mga future plans na gusto idagdag sa ating mga service? Sa mga services. Baka auto parts. Yun po. Kasi madam, last time nag-request ako sa'yo ng, ng dashcam. Yes, sir. Dati wala. Meron na ulit. So, yung pong mga gadgets na mag-request lang kayo, madam, siya pa maghahanap sa inyo ng magandang deal.
na kung saan di na po problema yung installation. No? Iwas kayo sa do-it-yourself, parang braces yan. Pag di kayo marunong talaga sa electronics ng kotse nyo, Diyos ko, baka magliyab yan. Kaya ingat po, no? Huwag po tayong masyado. Kung alam natin hindi pa natin kaya, mas maganda na pumunta na tayo sa expert. And one of the expert here in Pampanga, and I will say na kahit sa bahagi kayo na malapit po sa Central Luzon or here in Pampanga area like Bataan, Olongapo, and somewhere else, Pure Mech Auto Shop. Dito po yan sa San Isidro, Lubao, Pampanga. So, Madam, once again, thank you so much. Thank you, sir. God bless po. At papapanood ko ang kanya pong interview po sa aking YouTube channel. Palabas na po yan sa aking Spotify podcast. And also, abangan nyo rin po yan sa Facebook page ng Tito Tagapayo. At higit sa lahat po, maglalabas din po ako ng TikTok po para kay Madam. Bonita pong yan. Thank you so much, sir. Madam. Thank God you bless po. po.